Dear kaibigang Miss Jean, ako si Miguel, 20 years old. Isang estudyanteng may pusong puno ng pangarap at determinasyon. Sa Universidad ng Maynila, ako'y kilala bilang isang masigasig na mag-aaral at mabuting kaibigan. Ang aking buhay ay puno ng pangarap at ambisyon, ngunit hindi ko inaasahan na sa isang araw, matatagpuan ang landas ko at ni Bianca, ang babaeng magbabago ng takbo ng aking buhay. Sa bawat araw, hinahanap-hanap ko ang kahulugan ng buhay at ang aking lugar sa mundo. Nang makilala ko si Bianca, isang bagong mundo ang nagbukas para sa akin. Ang aking pagkakilala sa kanya ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw sa buhay at pag-ibig. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na hinaharap namin, patuloy kong pinipilit na maging matatag at maging suporta sa kanya. Ang pagmamahal ko kay Bianca ay nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon na harapin ang anumang hamon na darating sa aming buhay. Sa bawat sandali ng aming pagkakasama, patuloy kong pinapangarap ang isang magandang kinabukasan kasama si Bianca. Ang aking pagmamahal sa kanya ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi para rin sa kanyang kaligayahan at kapanatagan. Ako si Miguel at ito ang kwento ng aking pag-ibig kay Bianca. Isang kwento ng pag-asa, pagtitiwala at walang hanggang pagmamahal. Sa isang maaliwalas na umaga sa Universidad ng Tagumpay, naglakad ako sa hallway na puno ng mga estudyante na nagmamadaling pumasok sa kanilang klase. Hindi ko alam sa araw na iyon, magbabago ang takbo ng aking buhay. Nang biglang may nag-abiso sa akin na mayroong bagong estudyanteng papasok sa aming klase. Hindi ko masyadong pinansin ang balita, ngunit nang unang makita ko si Bianca, parang huminto ang oras ko. Tuwing magkasalubong ang aming mga tingin, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Parang mayroong isang bagay kay Bianca na naguudyok sa aking puso na ligawan at magka-interes. Hindi ko alam kung paano iyon nangyari. Ngunit naramdaman ko na tila ba ay may kagusto ako sa kanya. Sa bawat araw na lumipas, lalo pang lumalim ang aming pagkakakilala. Maraming beses kaming nagkasalubong sa hallway. At sa tuwing nag-uusap kami, parang nawawala ang oras at hindi ko alam kung ano ang nagaganap. Ngunit parang kami ay naglalakad sa isang kwento ng pag-ibig. Ngunit tulad ng karamihan sa mga kwento, Miss Jean, hindi rin kami napigil ng mga dumating na pagsubok. Minsan, nag-aaway kami at nagkakasakitan ng loob. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko kayang mawala si Bianca sa buhay ko. Sa bawat araw na kasama ko siya, nadarama ko ang saya at ligaya na hindi ko kayang makuha sa ibang tao. Hanggang sa isang araw, sa ilalim ng puno ng kahoy, nagpasya kaming aminin ang aming nararamdaman sa isa't isa. Doon na tahimik na lugar, sinabi ko sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko at sa pagkakasabi ko, napagtanto ko na siya ang nagbibigay ng kulay at saysay sa aking buhay. At ngayon, habang ako'y nagmamahal na kasama siya, alam ko na ito ang simula ng isang magandang pag-ibig na walang hanggan. Kasama ko si Bianca, nagbibigay liwanag sa bawat araw ng aking buhay. At sa bawat sandaling magkasama kami, alam kong ito ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig na maaaring isulat. Sa araw na lumilipas, unti-unti kong napansin ang pagbabago sa ugali ni Bianca, Miss Jean. Minsan, napapansin ko siyang tahimik at malungkot at hindi niya ako gaanong kinakausap tulad ng dati. Hindi ko alam kung ano ang nagiging sanhi ng kanyang pagbabago. Ngunit tila ba mayroong isang pader na bumubuo sa pagitan namin.
Sa pagtatanong ko kung ano ang problema, palagi may mga palusot si Bianca. Hindi niya ako binibigyan ng tuwid na sagot at tila ba nagiging malayo na siya sa akin. Ang nararamdaman ko ay parang may bagyo na papalapit at hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Hanggang isang araw, sa loob ng aming silid-aralan, biglang lumapit si Bianca sa akin at sinabi na kailangan niyang magpaalam. Sa bawat salitang lumabas sa kanyang bibig, parang isang malaking pira-pirasong ginto na lumapag sa aking puso. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ngunit nararamdaman kong may malalim na sikreto siyang tinatago sa akin. Sa mga sumunod na araw, patuloy kong pinilit na alamin kung ano ang tunay na nangyayari sa kanya. Subalit sa kabila ng aking pagtatanong at pagsisikap, palaging nauuwi sa wala ang lahat. Ang bawat pagtanggi niya na magsalita ay parang karayom na tumutusok sa aking puso. Hanggang isang araw, hindi ko kinaya ang pagkakabingi-bingihan sa katotohanan. Sa isang sulok ng aming paaralan, hinarap ko si Bianca at mariin kong tinanong kung ano ang tunay na nangyayari. Sa wakas, lumabas ang lahat ng lihim na matagal na niyang itinatago. Doon ko natuklasan na mayroon siyang isang pamilyang kailangan alagaan sa probinsya at kailangan niyang bumalik doon upang magbigay ng tulong sa kanila. Ang paglayo niya ay hindi lang para sa kanyang sarili kundi para rin sa ikabubuti ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang totoong pag-ibig ay hindi lang tungkol sa sarili nating kaligayahan, kundi sa pag-unawa at pagsuporta sa mga mahal natin. Bagamat masakit para sa akin, pumayag ako sa kanyang desisyon at pinangako na mananatili akong nandito para sa kanya kahit na malayo siya. Sa huli, ang pagmamahal ay hindi palaging madali, ngunit sa bawat pagsubok na hinaharap natin, mayroon tayong pagkakataong patunayan ang ating pagmamahal sa isa't isa. At ang pagtahak natin sa aming makaibang landas, alam kong ang aming pagmamahalan ay mananatiling matatag at totoo, kahit na magkalayo kami. Nang malaman ko ang tunay na dahilan sa likod ng paglayo ni Bianca, naramdaman ko ang halaga ng kanyang pamilya at bigat ng responsibilidad na kanyang dinadala. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, hindi ko maiwasang iparamdam sa kanya ang aking suporta at pag-unawa. Sa bawat pag-uusap namin, pinapakita ko ang aking pagmamahal at pag-unawa. Sinabi ko sa kanya na naiintindihan ko ang kanyang sitwasyon at handa akong maging sandalan sa anumang desisyon niyang gagawin. Pinangako ko na mananatili akong nandito para sa kanya kahit na magkalayo kami. Hindi ko rin pinapabayaan na mapabayaan ang aking sarili. Sa pagtanggap sa katotohanan, naging malinaw sa akin na ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa sariling kaligayahan, kundi sa kaligayahan ng minamahal. Naging handa akong maghintay at magbigay ng suporta kay Bianca sa anumang landas ng kanyang tatahakin. Sa bawat sandali ng aming pagkakahiwalay, nagpadala kami ng mga liham at mensahe sa isa't isa. Pinakita namin ang aming pagmamahal sa pamamagitan ng mga salita at mga kilos na nagpapakita ng pangungulila at pagmamahal sa kabila ng distansya. Sa bawat liham na natatanggap ko mula kay Bianca, nadarama ko ang init ng kanyang pagmamahal at kahalagahan ng aming ugnayan. Habang nagdaan ang mga araw, unti-unti kong natanggap ang katotohanan at natutunan kong maghintay ng may pag-asa at tiwala sa aming pagmamahalan. Hindi naging madali, ngunit sa pagtitiwala at pagmamahal sa isa't isa, nalampasan namin ang aming pagsubok. Sa wakas dumating ang araw na bumalik si Bianca mula sa kanyang probinsya.
Pinaramdam niya sa akin ang kanyang kaligayahan sa pamamagitan ng isang malambing na yakap at ngiti. Doon sa aming pagkikita, alam ko na ang aming pag-ibig ay mas matibay pa rin, kahit na dumaan kami sa maraming pagsubok. Sa pagtahak namin sa aming bagong yugto ng pagmamahalan, mas naging matatag kami bilang magkasintahan. Nagpatuloy kami sa pagpapakita ng suporta, pangunawa, pagmamahal sa isa't isa. Alam naming sa huli, ang pagmamahal ang magiging gabay sa amin sa anumang hamon na nahaharapin namin sa hinaharap. Sa mga sumunod na buwan, patuloy kaming nagtulungan at nagtuguyod sa aming pag-ibig. Binuo namin ang mga plano para sa aming kinabukasan at inihanda ang aming sarili para sa hamon na maaaring darating pa. Sa bawat sandali ng aming pagsasama, nadarama ko ang kasiyahan na hatid ng pag-ibig na matagal naming pinaglaban. Lumipas ang ilang taon, Miss Jean, sa ilalim ng kumikinang na bituin at sa tabi ng dagat, nagpasya kaming magpakasal. Doon sa altar, sa harapan ng mga mahal namin sa buhay. Pinangako namin sa isa't isa na magsasama kami sa hirap at ginhawa, sa ligaya at lungkot hanggang sa wakas ng panahon. At ngayon, habang nakikita ko ang ngiti ni Bianca sa aking tabi, alam ko na ito ang simula ng isang bagong yugto sa aming buhay. Kasama ko ang aking minamahal, handa kaming harapin ang anumang pagsubok na darating sa aming daan. At sa bawat araw na magkasama kami, alam ko na ito ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig na maaaring isulat. Kasama ko sa aking mahal sa bawat hakbang, sa bawat araw ng aming buhay, at sa bawat pahina ng aming kwento, habang buhay kaming magsasama. Nagmamahal, Miguel. Dear kaibigang Miss Jean, sa maliit na bayan ng San Juan, naglalaro ang mga usap-usapan tungkol sa nakaraan na bumabalot sa mga kalsada tuwing gabi. Si Maria, isang batang manunulat na naghahanap ng inspirasyon, ay lumipat sa isang munting bahay sa labas ng bayan. Maliit na alam niya, ang bahay ay nagtatago ng mga lihim na nakabaon sa kanyang mga dingding. Habang si Maria ay naninirahan sa kanyang bagong tahanan, nagsimulang mag-unfold ang mga kakaibang pangyayari. Sumasayaw ang mga anino sa mga sulok ng kanyang paningin, at ang nakakakilabot na boses ay bumabalot sa mga walang tao na kwarto. Sa kabila ng kanyang lumalaking pagkabahala, determinado si Maria na alamin ang katotohanan sa likod ng nakababahalang mga pangyayari. Habang dumidilim ang gabi, unti-unting nawawala ang pagkakapit ni Maria sa realidad. Bawat yugtong ng kahoy sa sahig at bawat hampas ng hangin ay tila hipong masasamang espiritu. Hindi siya na makatulog habang ang mga bangungot ay sumasalanta sa bawat sandali. Isang gabi, mapanganib, natagpuan ni Maria ang isang nakatagong silid sa ilalim ng bahay. Sa loob ng mga dingding nito, natuklasan niya ang isang dyaryo na pag-aari ng isang babae na nagngangalang Elena. Naninirahan sa bahay na iyon, daang-daang taon na ang nakalipas. Isinalaysay ng dyaryo ang pagbabao ni Elena sa kalukuhan habang siya ay ginugulo ng mga panghitain ng mga anino na nagtatago sa dilim. Hinamon ni Maria ang sarili na alamin ang higit pang kwento ni Elena. Binubunyag ang madilim na kasaysayan ng San Juan. Natuklasan niya ang mga kwento ng pangkukulam, pagtataksil, at mga hindi masasabing kahindik-hindik na karanasan na bumabalot sa bayan sa loob ng mga daang henerasyon. Ngunit, habang mas naging marunong si Maria, mas nauunawaan niya ang mga anino ay hindi lamang mga imahinasyon. Sila ay mga sinaunang nilalang, nagugutom sa mga kaluluwa at nahuli sa pagitan ng mga kaluluwa ng mga buhay at patay. Habang si Maria ay nakikipaglaban upang alamin ang mga katotohanan, mas naging malakas ang mga anino
Ang kanilang nakakatakot na presensya ay sumasaklaw sa kanyang bawat pag-iisip. Sa isang desperadong pagtangka para sa kaligtasan, hinarap niya ang dilim ng diretso, armado ng walang anuman kundi ang kanyang tapang at determinasyon. Ngunit, ang ilang mga lihim ay mas mabuting manatiling nakabaon, at habang si Maria ay nilalapat ng katotohanan, napagtanto niyang ang ilang mga kadiliman ay hindi dapat mabunyag. Sa huli, siya ay humarap sa isang pagpapasya, tanggapin ang kadiliman na nagtatago sa San Juan o tumakas bago ito lamunin ng kanyang kaluluwa. At habang ang mga bulong ng nakaraan ay unti-unting nawala sa gabi, gumawa si Maria ng kanyang desisyon. Alam na ang mga anino ay laging naghihintay, nagtatago sa kailaliman ng San Juan, handang makaladkat sa hindi maingat at mga mausisang tao. Sa bawat hakbang ni Maria, patungo sa lihim na katotohanan, ang dilim ay tila lumalalim pa ng higit pa. Ang mga anino ay tila humihigop sa kanyang kaluluwa. Nagpaparamdam ang kanilang hindi matutukoy na presensya sa bawat sulok ng bahay. Isang gabi, habang siya ay nagmamasid sa kanyang nagsisimulang gumalaw na ang mundo, nakarinig siya ng mahina at nakababahalang tunog mula sa itaas. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at mahinang naglakad patungo sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay nagpadama ng bigat ng kanyang puso. Pag-akyat niya sa itaas, ang tunog ay unti-unting lumalakas. Tililing siya sa isang pinto na tila nabukas ng bahagya. Sa pag-iingat, binuksan niya ito at nasaksihan ang isang nakakapanindig balahibong tanawin. Ang silong ay puno ng anino, mga anino na tila hindi makilala ang kanilang anyo. Naglalakad-lakad sa kadiliman, ang kanilang mga mata ay pumipintig ng hindi natural, tila naghahanap ito ng isang mabibiktima. Nakaramdam si Maria ng isang malamig na hangin na dumapo sa kanyang likuran. Nang lumilingon siya, wala na siya sa loob ng silong. Sa halip, siya ay natagpuan na nakatayo sa gitna ng isang madilim na kagubatan. Ang mga anino ay patuloy sa kanilang paglalakad, palapit sa kanya. Ang takot ay sumalo-salubong sa kanyang dibdib, ngunit sa kabila nito, ang kanyang curiosity ay hindi mapigilan. Gusto na niyang malaman ang katotohanan, kahit gaano pa ito kadilim. Isang anino ang humarap sa kanya, at ang kanyang mga mata ay tila sumusunog sa dilim. Ngunit sa halip na takutin, ang anino ay nagbigay ng isang malamig na ngiti. Maria, ang tinig ng anino ay parang mga dagat ng kalamigan. Maligayang pagdating sa aming mundo. Kami ay naghihintay sa iyo. Nagulantang si Maria, ngunit sa kanyang pagkakalito, napagtanto niya na ang anino ay hindi mga kaaway. Sila ay mga tagapagtanggol ng katotohanan, mga tagapagligtas ng mga kaluluwa na nakagapo sa kadiliman. Sa gitna ng kanyang takot at pag-aalinlangan, nagpasya si Maria na harapin ang kanyang mga takot. Handa na siyang lumaban para sa kanyang kaligtasan at sa kaligtasan ng mga taong pinaglilingkuran ng mga anino. At sa gitna ng mga anino sa dilim, nagsimula siyang lumakad. May tiwala sa kanyang sarili at may layuning makamit ang liwanag sa kabila ng kaharian ng dilim. Sa bawat hakbang na ginawa ni Maria sa madilim na kagubatan, sa kanyang loob ay unti-unting lumalakas. Hindi niya alam kung paano niya ito nagawa, ngunit ang tapang at determinasyon tila nagmumula-mula sa kalooban ng kanyang puso. Ang mga anino ay bumabalot sa paligid, nagpapakita ng kanilang mga anyo sa pamamagitan ng mahinang liwanag na nagmumula sa malayong puno. Ang kanilang mga matang nagliliyab ay nagtataglay ng isang misteryong kapangyarihan. Ngunit sa kabila nito, ang kanilang presensya ay hindi naging nakakatakot tulad ng una.
Sa paglipas ng oras, natagpuan ni Maria ang sarili na nakikipag-usap sa mga anino. Binahagi nila ang kanilang mga kwento at pinakikinggan ang mga hinanakit ng bawat isa. Sa bawat salita ng kanilang pinagsaluhan, lumalim ang pang-unawa ni Maria sa kanilang mundo at ang kanilang layunin. Sa pagitan ng mga kwento ng kalungkutan at pighati, natuklasan ni Maria ang isang lihim na mahalaga sa kanilang lahat. Ang kanilang mga anino ay hindi lamang mga tagapagtanggol ng katotohanan. Sila rin ay naghahanap ng kapayapaan at katarungan para sa kanilang mga kaluluwa. Sa kabila ng mga pagsubok at panganib, nagpasya si Maria na maging tagapagtaguyod ng mga anino. Sa kanyang paniniwala na ang liwanag ay higit na makapangyarihan kaysa dilim. Pinangako niya ang kanyang suporta at tulong sa kanilang misyon. At habang ang araw ay sumiklab sa kalangitan, isang bagong pag-asa ay sumilay sa mga mata ni Maria. Sa pagtitiwala sa kanyang sarili at sa mga kaibigan na kanyang nakilala sa madilim na kagubatan, alam niya na kahit gaano man kadilim ang mundo, may liwanag na palaging naghihintay upang magbigay ng pag-asa at pagbabago. Sa pamamagitan ng kanyang tapang at determinasyon, si Maria ay naging isang tanglaw sa madilim na mundo ng mga anino, at bawat takbang ng kanyang paglalakbay, ang kanyang mga gawa ay nagbubunga ng kapayapaan at pag-asa sa buong bayan ng San Juan. Binuo niya ang isang masiglang ugnayan sa pagitan ng mga tao at ng mga kaluluwang nababalot sa dilim, na nagdulot ng kapayapaan at pagkakaisa sa buong bayan. Sa tulong ng mga anino, nagsimula ang proseso ng paggaling at pagpapalaya para sa mga kaluluwa na nagdurusa sa kadiliman. Binigyan ni Maria ng boses ang mga walang tinig at nagbigay ng pag-asa sa mga nawalan ng pananampalataya. Subalit sa kabila ng tagumpay, ang mga panganib ay hindi nawala. Ang mga puwersa ng dilim ay patuloy na nag-aalab, na nagbabalak na wasakin ang kapayapaan na kanilang itinatag. Ngunit sa bawat pagsubok, si Maria ay laging handang harapin ang hamon. Handang ipagtanggol ang mga inosenteng kaluluwa mula sa puwersa ng kadiliman. Sa pamamagitan ng kanyang tapang at pagmamahal sa bayan, si Maria ay naging isang simbolo ng pag-asa at inspirasyon para sa lahat. Ang kanyang mga gawa ay patuloy na nagbibigay liwanag sa madilim na mundo ng San Juan, nagpapalakas sa mga pusong naghahangad ng kapayapaan at katarungan. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, si Maria ay naging isang bayani. Ang kanyang pangalan ay magiging bahagi ng mga alaala ng tao sa San Juan. Isang paalala ng tapang at determinasyon sa harap ng kadiliman. At sa bawat pagsiklab ng liwanag sa dilim, alam ng lahat na ang kapangyarihan ng pag-asa ay higit pa sa anumang kadiliman na maaaring dumating. Dear kaibigang Sisi Jean, ako nga pala si Luke, at handa akong ibahagi ang aking kwento bilang proud member ng LGBTQ+ community. Bata pa lang ako, alam ko ng iba ako, pero matagal bago ko ganap na tanggapin ang aking pagkatao bilang isang gay. Di rin madali ang proseso ng pagtuklas at self-discovery, no? Lalo na't puno ng expectations at stereotypes ang lipunan natin. Pero laban lang para sa kinabukasan ng bayan. Charis! Naalala ko pa nung unang beses kong mag-out sa mga kaibigan ko. Grabe ang nerbiyos, pero solid sila. Tanggap nila ako ng buong puso at doon ko nakuha ang lakas ng loob na maging totoo sa sarili ko. Siyempre, hindi rin nawala ang mga haters at nega vibes, pero wala lang. Carry bells lang. Laban lang talaga.
at pag-ibig sa mundo ng mga bakla ay may kanya-kanyang challenge. Naka-experience na ako ng heartbreak, ghosting, at kung ano-ano pa. Pero sa kabila ng lahat, natutunan kong mahalin at igalang ang sarili ko at yun ang pinakamahalaga sa akin. Ngayon, masaya akong nabubuhay sa mundong puno ng kakaibang kulay at saya, kasama ang mga kaibigan kong sumusuporta at ang LGBTQ+ community na nagmamahal at nagtutulungan. May mga pagsubok pa rin, pero proud ako sa kung sino ako at ano ako. Kaya cheers sa pagiging totoong sarili at sa ipaglaban para sa karapatan at pagmamahal. Buong puso at walang takot. Siyempre, ito life, Kes, isang araw, habang naglalakad ako sa park, bilang may bumulaga sa akin. Si James, ang long-time crush ko mula pa nung high school. Grabe, feeling ko biglang nag-slow-mo yung mundo ko. Parang sa mga movies, ganun. Tinanong niya ako kung pwede raw ba siyang makipag-date sa akin. Siyempre, super kilig ang bakla at hindi ko alam kung paano ko papatayuin yung ngiti ko. Pero sabi ko, oo, kahit kinakabahan ako sa loob. Pero, ayun na nga, sa kabila ng saya ko, biglang may dumating na twist. Nakita kami ni Lerma, yung ex ko nung bata pa lang naman ako. Hehe, I think high school days ganun, sa isang coffee shop. Ang awkward, diba? Sabay pa kaming nagtapat ng feelings that time, I remember. Alam mo yung feeling na biglang nag-iba yung direksyon ng kwento? Ganun yung naramdaman ko, sis, Jean. Alam mo yun? Ngayon, stuck ako sa gitna ng dalawang tao na mahal ko. Pero hindi ko pa rin alam kung sino ang pipiliin ko. Ang hirap. Ito yata ang pinakamasakit na plot twist sa buhay ko. Nakakalito, no? Parang sa series lang sa Netflix. Hindi ko alam kung kanino talaga ang puso ko. Kay James ba na matagal ko ng crush? O kay Lerma na nakilala ko noong high school? Habang pinag-iisipan ko kung sino ang pipiliin ko, na-realize ko na pareho silang mahal sa akin. Si James ang barkada ko mula pa noong kabataan at si Lerma ang una kong minahal ngunit nagtapos kami ng hindi maganda. Hindi ko alam kung paano ko ito i-handle, sis Jean. Parang gusto kong sabihin sa kanilang dalawa ang totoo, pero baka masaktan ko sila pareho. Nagdadalawang isip ako kung susundin ko ba ang damdamin ko o dapat bang pag-isipan ko muna ng mabuti. Sa huli, napagpasyahan kong kausapin muna ang aking sarili. Bibigyan ko ang sarili ko ng oras para malaman kung sino talaga ang nagpapatibok ng puso ko. Aish! Kahit masakit, alam ko na mahalaga ang maging tapat sa aking nararamdaman at igalang ang nadamdamin ng iba. Ang buhay nga naman, ang daming twist and turns pero importante lang na matutunan nating harapin ang mga ito ng may tapang at pag-asa sa puso. Sa pagpapasya kong magbigay ng oras sa aking sarili, biglang may dumating na isa pang plot twist naman sa buhay ko. Hays, ganda ko talaga, charis. So eto na nga, isang araw, habang naglalakad ako sa park, biglang may bumulaga sa akin si Alex, isang bagong kaibigan na naging close ko sa LGBTQ+ community. Naging magkaibigan kami agad. Napansin kong may connection kami. Hindi ko akalain na magiging ganun kakwela at ka-understanding niya. Sa tuwing kasama ko siya parang nagliliwanag ang mundo ko. Siyempre, kilig na naman ang lola mo, ganun. So ayun sis Jean, napagtanto ko na sa gitna ng pagpili kung sino ang dapat kong piliin sa pag-ibig. Baka dapat ay subukan ko munang maging malaya at i-explore ang sarili ko. Ang love life nga naman,
Minsan hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng tadhana. Kaya ngayon, heto ako, naglalakbay sa isang bagong mundo kasama si Alex, na nagbibigay sa akin ng bagong perspektibo sa pag-ibig at sa buhay mismo. Saksihan natin kung ano ang susunod na kabanata sa kwento ng aking buhay na puno ng mga plot twist at kakaibang adventures. So, ayun nga Sis Jean, tuwing kasama ko si Alex, parang bagong mundo ang binubuksan sa akin. Sa kanya natutunan kong maging totoo sa aking sarili at tanggapin ang lahat ng bahagi ng aking pagkatao. Hindi niya ako hinusgahan o ikinundena sa aking mga pagpili, kundi pinaramdam niya sa akin ang tunay na pagmamahal at pagtanggap. Napagtanto ko na hindi dapat magpakulong sa mga kahon ng lipunan o sa mga expectations ng ibang tao. Ang importante, ang sarili kong kaligayahan at pagmamahal sa taong tunay na nagpapahalaga sa akin. Kasama si Alex, naramdaman ko ang kaligayahan at kasaganahan na hindi ko naranasan noon. Hindi ko alam kung ano ang magiging wakas ng aming kwento, ngunit masaya ako na kasama siya sa aking journey. Sa pagtahak sa bagong direksyon ng buhay, alam kong may mga pagsubok at hamon pa rin na aming haharapin. Ngunit, handa kaming harapin ang mga ito ng magkasama. Ang kahalagaan ay nasa pagiging totoo sa sarili at pagtanggap sa pag-ibig na dumadating sa ating mga buhay nang hindi inaasahan. Pero gaano man kasaya ang aming pagsasama, hindi namin maiwasang harapin ang mga hamon at conflict sa aming relasyon. Kahit isang araw, biglang bumulaga sa akin ang isang naging uneasy agad ako. Lalo na't may sweet na emojis at inside jokes pa silang pinag-uusapan. Hindi ko alam kung paano ko i-handle ang sitwasyon, parang may biglang lamat sa aking puso at hindi ko alam paano ko ihihiwalay ang personal na insecurities ko sa kung ano talaga ang nangyayari. Nagkaroon ng malaking trust issues at insecurity sa aming relasyon. Hindi ko alam kung dapat ko bang pagkatiwalaan si Alex ng buong buo o dapat bang maging vigilant sa kanyang mga interactions sa iba. Pakiramdam ko ay biglang nabaliktad ang aming mundo at napagtanto ko na hindi lahat ng plot twist ay may happy ending. Sa kabila ng mga ito, nagsisikap kaming mag-usap at magpaliwanagan. Pinipilit naming ayusin ang aming mga pinagdadaanan, bagaman minsan ay mahirap. Pero sa huli, nais naming patuloy na labanan ang mga hamon na dumadating sa aming relasyon at magpatibay palalo. Sa gitna ng aming mga trust issues at insecurities, nagdesisyon kaming magkaroon ng open at honest na usapan. Sinabi ko kay Alex kung paano ako naapektuhan ng kanyang pakikipag-usap sa dating ka-fling at pinaliliwanag niya sa akin ang totoong konteksto ng kanilang conversations. Mahirap pero kinailangan naming pag-usapan ang mga bagay ng diretso at walang takot. Naglabas kami ng aming mga nararamdaman, mga pangamba, at mga bagay na dapat ayusin ng aming relasyon. Sa pamamagitan ng aming malalim na usapan, natuklasan namin ang mga rason sa likod ng aming mga damdamin at mga hakbang na dapat naming gawin upang palakasin ang aming ugnayan. Hindi naging madali ang pagharap sa mga hamon, pero sa tulong ng pagiging bukas at matapat sa isa't isa, nagawa naming lampasan ang aming mga conflict at magpatuloy sa pagpapalakas ng aming relasyon. Sa bawat pagsubok na aming hinaharap, lalo kaming naging matibay at nagtulungan upang maabot ang mas magandang hinaharap bilang magkasama. Buhay nga naman, puno ng mga ups and downs, pero masaya kaming magpatuloy sa aming paglalakbay sa mundo ng pag-iibig, na handa harapin ang anumang dumating na hamon sa aming daan. Sa huli, sa kabila ng aming mga pinagdadaan ng hamon at pagsubok,
Nagtagumpay kami sa pagpapalakas ng aming relasyon. Natutunan naming pagtibayin ang aming bonding at pagtitiwala sa isa't isa. Kahit sa gitna ng mga trust issues at insecurities, naging bukas at honest kami sa isa't isa. At ito ang naging susi sa aming tagumpay. Sa pagpapakita ng pangunawa at pagmamahal sa bawat isa, nakayanan naming malampasan ang anumang conflict na dumating sa aming daan. Sa huli, napatunayan na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang hamon. Mas matatag kami bilang isang couple at handa kaming harapin ang anumang darating na pagsubok na magkasama. Ngayon, masaya kaming namumuhay sa kasiyahan at pagmamahalan. Puno ng mga adventures at mga plano para sa aming magandang hinaharap. Ang aming kwento ay hindi natapos sa mga conflict, ngunit sa halip, ito ay naging simula ng isang masiglang, masaya na chapter sa aming buhay bilang isang couple. Sa pagtatapos ng kwento namin, gusto lang sabihin na ang pagiging gay ay bahagi lamang ng kung sino ako. Hindi ito buong identity ko, ngunit ito rin ay isang mahalagang bahagi ng aking pagkatao. Sa mga pagsubok at hamon na aming pinagdaanan, kasama ang aking minamahal na si Alex, natutunan kong mahalin at tanggapin ang aking sarili ng buong buo. Hindi madali, pero sa tulong ng pagmamahalan ng pagtitiwala, kami ay nagtagumpay. Bilang isang gay man, masaya ako na maging bahagi ng LGBTQ+ community, magbahagi ng aming kwento ng pagmamahalan at pagtanggap. Ang pagiging totoo sa aming sarili ay isang malaking hakbang patungo sa kaligayahan at pagpapalaya. Kaya sa lahat ng kapwa ko gay at LGBTQ+ na nakikinig, tandaan natin na tayo ay mahalaga at dapat ipagmalaki ang ating pagkakakilanlan. Mahalin natin ang isa't isa at patuloy na ipaglaban ang ating karapatan at pagmamahal. Mabuhay ang LGBTQ+ community, mabuhay ang pag-ibig. It's your baby girl, Laika. Charis!